Mad Flow Music. San Pablo eh. Norman patay gutom. Norman pangit patay gutom. Norman patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman pangit hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo si ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Boss Mac, masyadong mayabang si Kulaong. Mawawala po yabang niyan. Mawawala yabang niyan. Ngayon, ito kasi si Attorney Aboy, sabi ko nga po sa inyo, ay ito si Attorney Aboy, isa po siya sa mga anti-Kulaong noon. Kasama siya sa Talino Warriors. Pero si Attorney Aboy ang isa sa pinaka-kalmado. Saka kahit ng Talino Warriors siya noon, alam niyo, nakikipag-usap sa akin to ng maayos. Talagang ano siya, iba siya makipag-usap sa akin. Tapos maano siya, mababang loob. Hindi siya katulad ng ibang Talino Warriors noon na yung mga puro tapang ang inuuna. Si Attorney Aboy, kasi nga, syempre, abogado. Ilang beses ko na to naging guest dito sa aking channel. Ate May Alcantara, hello po ha. Saka Ate Zai, hello po. Kuya Robert Durano, ayan. Ngayon, si Attorney Aboy po kasi, after naming lumabas, grabe ang suporta niyan sa akin. Grabe suporta niyan kaya Nay Mary Ann. Talagang matindi po talaga naging suporta sa akin yan ni Attorney Aboy. Kaya nga nung nanganak si Joy, actually, hindi pa nanganak si Joy. Sinabihan ko na siya, Attorney Aboy, gagawin kitang ninong. O yun, naging ninong siya ng anak ko. Naging magkumpare kami. Nagkita nga kami ng personal niya noong nandoon siya sa Tipsy Pig. Nagkita kami ng personal. Kasi nga, talaga si Attorney Aboy. Mabait talaga at napaka-approachable na tao. Hindi ka mapapahiya pag nilapitan mo yan, kapag meron kang gustong sabihin sa kanya, nagre-reply. Ngayon po, CICC, Executive Director po siya, Undersecretary ang kanyang ranggo sa gobyerno ni PBBM. Ngayon po, syempre, bilang isang CICC, Undersecretary, tapos pa siya, di ba? Cybercrime, yun ang kanilang minomonitor. Mga fake news, ganyan. So, syempre, mataas ang teknolohiya na kanilang ginagamit sa kanilang mga pag-iimbestiga. Ngayon, mabuti na lamang talaga at mayroong isang Attorney Aboy na nagpapatunay na hindi po edited, hindi po AI, yung mga pinakita ni Kulaong na litrato. Bagpus, di ba, ano nga daw po ito? Tunay na litrato, hindi daw po ito AI, hindi edited. Di ibig sabihin talaga, Kulaong, sinuot mo yung uniforme. Ganun lang kadali. Alam nyo, sa totoo lang, si Kulaong kasi kahit yung mga simpleng bagay na lang naman, lagi niyan sinisinungalingan. Katulad nun, may aso, lumapit sa kanya. Ang sabi niya, pangalan daw nun, Spot. Tapos bug expert daw. Kawawa yung aso. Bakit? Nadamay pa sa kasinungalingan ni Kulaong. Askal yun, aspin, na lumalapit kay Kulaong kasi baka akala, mabuting tao si Kulaong. Pero alam niyo po, ang taong mabuti, hindi po yan nawawalan ng pet, pusa, aso, ibon, aquarium, isda, ganyan, Martinez, mga ibon, ganyan, o kaya meron silang yung mga reptiles na inaalagaan, mga iguana, mga hamster. Wala yan kahit isa si Kulaong. Kaya nga yung tayo na yun, sabi ko, to si Kulaong, gano'n yung sabihin nila, aspin yun.
at walang hindi yun bump expert, bakit kailangan pa niya magsinungaling ng gano'n? Di ba? Kaya syempre, di ba, bilang isang nakabantay kay Kulaong, natutuwa ako na ito, merong isang attorney Aboy na magpapatotoo na ang pinakita ni Kulaong hindi edited, hindi AI. Magandang hapon po, Undersecretary Abay Paraiso. Bilang head po ng DICC, oo, sir, meron pang mga lumalabas na mga video clip na kung saan yung mga video clip po picture na suot-suot po ni alias Francis Leo Marcos na mas siya na hindi raw siya nagsuot ng pang-PNP. Pero kayo po sir, dito po sa DICC, ano po ang inyong pananaw po doon sa video po na yon? So nung ina-analyze natin yung photo na available online, lumalabas na hindi siya AI generated or computer generated. Ibig sabihin hindi siya minanipula at kung ano yung nakalagay sa litrato, malamang suot niya talaga o yung uniforme. Opo. Meron po ba siyang pananagutan doon sa ginawa niya pong yun? Well, under our revised penal code, maaari siya kasuhan ng usurpation of authority at illegal use of uniforms and insignias. Opo. Tapos sir, kasi sinasabi niya raw AI, edited lang daw po yun. Kayo po sir? Ginamitan natin ng technology, ina-analyze natin at yung mga available videos online po, lumalabas po hindi mo siya AI generated or computer generated. Oh, ibig sabihin sir, legit po na video po yun, hindi po edited. Legit na photo yon na sinuot niya, biyasa sa pag-analyze natin, sinuot niya yung uniform niya. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Kung tsaka pa dyan, nalabuhan ka pa dyan sa paliwanag na yan ni Attorney Aboy, paulit-ulit si Kuya Nino sa pagtatanong, di ba? Talagang pinipiga ni Kuya Nino ang katotohanan. Hindi na talaga hindi na talaga to pwede na ikailapan ni Kulaong na natuwa lang siya, pina-edit niya, pinicturean sa manikin, hindi yan lulusot Kulaong. Kaya nga, sabi ko, dito sa sa ginawa na ito ni Kulaong na pag-flash niya nung litrato na siya nakasuot ng pang-general, parang inano niya na talaga yung sarili niya. Pinahamak niya talaga yung sarili niya. Ginusto naman niya talaga yan. Di ba? Itong ginawa niya na ito, sarili niyang kagustuhan. Hindi yan inutos ng basher, hindi yan inilabas ng basher, hindi yan minanipula. Siya mismo ang nagsabi, nakakamiss. Pinicture ako dati sa bahay. Sabi niya gano'n. Napakaswerte lang talaga natin na si Kulaong ay hindi gano'n katalino. Kaya tingin ko, napadali ang trabaho ni MG, napapadali ang trabaho ng mga nasa gobyerno, napapadali. Dahil nga si Kulaong, bobo, mahina po bumbunan. Ano ba naman aasahan mo sa walang pinag-aralan, di ba? Ano ba naman ang aasahan mo sa master lang ang buhay ng mga Marcos? Di ba? Wala tayong ibang aasahan dyan kung hindi yung pagpapahamak niya sa kanyang sarili, display ng katangahan at kabobohan. Puro yun lang. So, di ba? Ito talaga, si Kulaong, meron na talaga itong kalalagyan. At nakaka-excite ang mga mangyayari next week dahil nga, Napolcom, kinontak si MG. Pinapapunta si MG doon sa Napolcom. Tapos, ito nga si Attorney Aboy ay mai-interview ni MG. Diba? So, kumbaga, matagal pa sana at baka hindi napapansin ng gobyerno si Kulaong, diba? Pero dahil nga sa pagpapansin niya, pagmamayabang, akala mo kung sino, pinapahamak niya sarili niya. Diba? Magandang senyalis yun, na si Kulaong na mismo ang nagse-self-destruct. Kahit ano pa paliwanag ni Kulaong, kasi nakita natin, meron siyang kausap, yung Danny Simon, nagpa-interview siya kuno. Sino ba yung Danny Simon na yun? Diba? May kredibilidad ba yun?
Ano ba papel nun sa mundo? Ano ba papel nun dito sa Pilipinas? Sino ba yung Danny sa mundo na yun? Di ba? Kaya, walang, kahit na magpa-interview si Kulaong sa kung sinong mga Poncio Pilato na yan, walang dating. Bakit? Walang kwenta yung kanyang interviewer. Di ba? Siguro kung mag-interview sa kanya, si Julius Babaw, baka pwede pa. Kaya lang, nung in-interview ni Julius Babaw si Sara Diskaya, di ba? Lumabas ang katarantaduhan nila. O, nabisto pa na sila ay mga sangkot sa flood control projects, di ba? O, kung sana mga ganon. Kaya tingin ko si Corina Sanchez, hindi na siya interviewin kasi siniraan niya si Corina Sanchez. Sinabi niya na meron itong natanggap na 1 milyon galing kay Kulaong. Diba? Tingin ko walang mainstream media na mag-i-interview dito. Si Arnold Clavio, binanatan yan. Si Deo Macalma, binanatan yan. Kapag kasi katotohanan ng hawak mo at patungkol kay Kulaong, magagalit talaga yan. Ilang beses ko nang nakita yan, ilang beses na naming napanood yan. Kaya nga yung galit-galita na Kulaong, yung akala mo kung sinong napakatapang na tigre, akala mo kung sinong napaka-astig. Alam namin na drama lang talaga yan. Kaya dito, sa ginawa ni Kulaong na ito, na pagpapakita na naka-uniforme siya ng general, kahit ano pa gawin niyang kwento dyan, kahit ano pa sabihin niya, binigyan siya ng go signal ni General Maralag, pinasuot sa kanya yan, okay lang kay General Maralag, pero ang tanong, okay lang ba sa batas na isuot mo yan? Di ba hindi? Kaya ito, si Kulaong, pinapalaki niya talaga ang problema niya. Siya ang gumagawa ng magiging dahilan ng kanyang pagkakakulong at tingin ko sineseryoso na siya talaga dito sa ano na ito sa issue po na ito. Talagang ano po na siya, sineseryoso po siya ng ating NAPOLCOM para siya po ay maipakulong. At pagbayarin po dito sa kanyang ginawang pambabalahura sa uniforme ng PNP. Hindi niya pwede talagang yung palusot na, ay, pinasuot sa akin yan, ay, ano yan, pinahiram. Hindi talaga pwede na na gano'n ang mangyari. Hindi pwede na, yung talaga, yung parang palilipasin na lang to, ay, pinahiram naman pala, hayaan na lang natin. Ay, may go signal naman pala ni may go signal naman pala ni General Maralag. Ayan na natin. Hiniram lang naman pala. Sinuot sa manikin, inedit. Wala. Walang lusot talaga dito si Kulaong. At napanood ko kay DZRH ko yata napanood yun. Talaga po. Ito. Pati daw po talagang iniimbestigahan si Kulaong. Mangusin, tuloy-tuloy pa rin ba? Ida tayo mo balitang yan, RH52, Edniel Parrosa, Edniel. Lakayan kami Steya, patuloy sa pagkalap ng ebidensya ng Philippine National Police kaugnay ng pagsuot ng police uniform ng vlogger na si Norman Mangusin alias o nagpapakilalang Francis Leo Marcos. Sabi sa DZRH, the PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonyo, sinukumpleto ng Regional Anti-Cybercrime Unit 2 ang kanilang investigasyon upang malaman kung may sapat nga bang batayan ng planong kaso laban sa online personality. Sagot yan ito nyo o patapos magdahilan ni Mangusin na edited lamang ang larawang inilabas ng kanyang kapwa vlogger at mga kabangayan sa social media. Hindi na uobra yan Kulaong. Pinag-aralan na ng CICC ni Attorney Aboy na tunay daw talaga yung litrato na yan sinuot mong uniforme na yan, totoo, hindi yan edited. Kasi kung edited yan, makikita mo yung may mga lapses Yung sinasabi ni Kulaong na maliit daw yung isang kamay, yun daw isang kamay malaki,
Dahil yun sa sa forma nung pagkakasuot dito nung sleeve. Long sleeve yan. Ngayon, kapag inano mo yan, sinara mo ng ganyan yan, kung ano yung hulma niyan sa pagkakasara, yan yung kapag nakadiretso kang ganyan, kung hindi tama, kasi meron yan parang liston dito eh. Yung liston nalihis, kaya naikot ng konti, nagmukhang mataba yung isa payat. Payating ka naman talaga nung time na yan, 2019. At ako nga, tingin ko sa heritage niya to sinuot eh. Hindi dun sa bahay niya. Tingin ko sa heritage to. Kasi meron tayong nakitang video, di ba? Nakasama niya si Tony Maralag. Nag-cheches, saka si Bernard Chong. Baka nung time na yon sinuot niya to. Kasi nakaputing long sleeve din si Kulaong that time eh. Baka dyan yun sinuot ni Kulaong sa heritage. Sa iwalay na statement, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Sr. na kanilang sineseryoso itong issue. Ito ay upang maigiit ang pananagutan ng mga pasaway sa mga hindi otorisadong pagsuot ng uniforme ng polis, kahit pa ito ay stunt o for entertainment purposes lamang. Naura nang itinanggi ni Si Nartates na yun yung nakapansin kay Kulaong. Angusin na ipinahiram sa kanya ng Regional Police Director ng Cagayan Valley ang uniforme at sinabing hahamunin niya pa nga ng suntukan ng general, mapatunayan lamang na hindi sila malapit sa isa't isa. Pero hindi na ito pinatulan para naturang opisyal maging ng Camp Crame at sinabing mananatili silang profesional. Sa ngayon, nakataon ng investigasyon sa kung totoo nga bang isinuot ni Mangusin ang police uniform na kumalat sa social media at hindi sa kumbaga nasagot na yung tanong na yan. Kung isinuot ba talaga ni Kulaong yung damit na yon. Totoo nga po kasi si ICC na po yan, Undersecretary Aboy Paraiso na po ang nagsalita. kung ito ba ipahiram lamang sa kanya o hindi. Ako sa kanya, Jel, nag-uulat. sino hinahamon niya ng suntukan? Yung general? General Maralang daw lakay. Ako lang kay General Matasan, sabi niya, hamunan niya pa ng suntukan para lang ba makapanayan na hindi sila garon ka-close dahil yun ang akusasyon sa kanya na nakuha niya yung uniform doon sa Nako. Police Regional Office Director dyan sa Region 2. Ayan. Baka mamaya maungkat yung arrest warrant niya. Ilan ba na lakay? naman yan, ha? Ilan? Abay, sabi sa NBI nung huliin yan, may 4 na arrest warrant yan eh. Oo. Nasaan na kaya siya ngayon? Ay, mukhang mga reklamo pa sa kanya yun. Kasi kausap ko kanina lang kayang Krame, si General Tuanyo, sabi niya, upon verification lang kayo mukhang walang standing arrest warrant. Sa ngayon. Sa ngayon. Doon sa Region 2 Police. Mukhang wala pa sa ngayon ulit. Kasi na-arrest na yan ng pandemic period dahil sa paglabag sa optometry law. At ngayon nga ay Hindi, yung may kaso siya ng human trafficking, yung mga ni-recruit na mga babae. Dinala sa Turkey, sa Greece, Pero, bumagsak sa sa prostitution din Naku doon, po. Red House. may mga reklamo sa kanya lakay ng trafficking at estafa rin. Mayroon din siyang mga trust sa estafa. Pero ang nagkaroon siya ng warrant noong pandemic ay yung optometry law. Sa ngayon, sabi ng Krame kanina ni General Tuanyo, wala pa siyang standing arrest warrant so far ulit. Okay. Swerte siya. Maraming salamat. Best friend niya talaga yan. Kasi BFF nga tawag yan eh. Kasi grabe kung makapagsalita si Kulaong sa kanya. Grabe yan. Si Kulaong, kumurahin niya doon sa pagmumura ni Kulaong kay Deo Macalma. Ayun. Mas marami pa yung hawi ng buhok nung nag-interview kaysa sa tinanong. Na-observe mo pa yun, Ate Maria Ira? Goes HOK. Kuya Macmatic, ikaw na talaga pumasok sa isip ko about sa sinabi ni MJ sa live kanina. Yung last sworn statement ng vlogger. Ayun. Ang galing naman, ako kagad naisip mo. At eto, si Ate Marden, 888. Hello, Boss Mac. Hello sa lahat. Tuloy lang, Boss Mac, for awareness. Salamat po.
sa inyo pong pakulay. Ayan, thank you for sharing your blessing from Kuya Henry. Salamat po sa inyo pong blessing. Ayan. Patuloy naman talaga tayo at tayo po wala naman ibang kagustuhan dito kung hindi si Kulaong ay mapahuyo ulit, madala po ulit sa huyo para talagang doon na siya tumira habang buhay. Okay. Lani Tanyag, hindi man niya aminin pero sure ako nangangatal na sa kabayan si Kulaong. Lalo na at nakita natin na duwag naman talaga siya. Tama. Tapang sokmed lang. Ate Mayet, dati akyatan ng channel, debatehan, natandaan ko si Attorney Aboy, chill lang makipag-usap. Ay, dati talaga punong-puno tong channel ko. Pagtungtong ng alas 10. Nako, pucha, punong-puno yan. Sila Macber, Tol Jojo, 14 vloggers. Di ba 14 kami? Dito po sa StreamYard, 10 lang ang kasya. Kulang. 14 vloggers kami. Kaya nga nag-zoom pa nga yung iba sa isang camera, 4 sila o 6 sila. Para lang magkasya kami 14 vloggers. Pwera pa yung iba. Sila Nanay Susan, aakyat. Si Kuya Nasukir, aakyat. Si Kuya Alpa. Ang dami umakyat nun dito sa akin. Kasi nga talagang ito yung tagpuan. Ito yung talagang meeting place ng ng aming Kulaong Nation noon. Kumbaga yung talagang yung yung parang ruro ng ating YouTube channel nung panahon ni Kulaong. Ang nanonood sa akin live stream nun, pangkaraniwan na lang, 2,000, 1,500, ganun. Napakarami talaga. Tapos ang umakyat, ang daming gustong nung pro Kulaong kami, ang daming gustong umakyat para mag-testimonya ng kanilang mga pagtulong, ng kanilang mga ginagawang pamimigay, mayaman challenge. Tapos, no namang umalis kami, para dahil nga sa Kulaong time, ang dami rin gustong mag-testimonya na sila binudol ni Kulaong, sila magpatotoo ng budol na ginawa ng FFCI, mga ganun. Kaya, kumbaga, yung itong mundo ng Kulaong, nung bumalik ako, nakakamiss talaga yon yung time na yon. Pero ngayon, ang mas gusto nating makita at makamit ay si Kulaong ay makulong. H43, Boss Mac, may bilyonary bang nakaplan sa Globe ang telepono? Hindi ko po alam Ate May, Boss Mac, sama niyo si Kapsat Henry para makapture ang mga makasaysayang kaganapan sa Jensen. Oo nga, yun ang maganda, no? Pati na ikaw, Ate May Alcantara, sumama ka na. Nakahiga na ako, cellphone na pinaakit ako nila kay home tab advice true po yan. Ate May, malapit na tayo sa exciting part. So, kilig. Oo nga. Okay, good morning, Boss Mac. Shout out, Pierre Jerome. Okay, Mac, natandaan mo si Ate Alma Maindan, crush na crush si Attorney Aboy. Si Sek Alma. Siya ang aking Sek Alma noon Di ba ako merong Sek Yama, meron naman Sek Alma. Siya yung parang Kuya Henry ngayon. Si Sek Alma. Nagkita kami ng nung pamilya niya, nung nangampan niya kami noon kay Isko. Nagkita kami nung asawa niya. Ate May, tugot na kami mas exciting. Kantsawan ni ngata ni Boss Mac. Boss Mac, sana isama niyo si Kapsat Henry, please. Hindi, ako nga, hindi ko nga alam kung sasama ako dyan Malalaman po natin. Kuya Jim Sarmiento, may magaganap na ba next week? Kuya Mac, hindi pa po alam. Pero sabi nga ni Boss MG, may mangyayari. Pero hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Minute pala to, minute. Sana pag nakulong na si Abnorman, si Dong Batala naman isunod. Ni MG. Tingin ko po meron pong talagang kalalagyan.
Pakabait ka na, Norman, para kunin ka na ni Lord Spritswilan para malabo po. Ate Ira, good luck kay Kulao. Ngayon siya sasampalin ng katotohanan. Hindi siya mapoprotektahan ng pagpapanggap niya bilang Marcos. Yun nga po. New Sam 05, pa-shoutout Boss Mac. Resting, ayan, hello po. Kuya Jean, sabi sa Bible, matalino ang taong may pinakikinggan na ibang matalino. Pero kapag po sa bobo kayo nakikinig, ano po ba tawag doon? Okay, Kuya Henry, wag sila na lang mas importante doon. Zai Chick Q, depensa niya yung mga artista nga daw nagsusuot din. Hindi. Hindi po totoo yan. Ako pinanonood ng Tanggol. Batang Quiapo. Ang dami namin pinapanood ng mga teleserye ni Joy. Kapag wala ng Tanggol, manonood kami yung mga lumang teleserye. Katulad ngayon, ang pinapanood ni Joy, yung si Jericho Rosales, si Angel Locsin. Basta yun yung pinapanood, yung si Jericho. Pero yung sa police talaga, iniba na talaga yan. Hindi na hindi na pinagsusuot ang mga artista ng talagang uniforme ng PNP. Kasi nga po, may mga nagsusuot niyan at gumagawa ng krimen.